Ang traffic sa EDSA ay nakakabaliw. Pero mas nakakabaliw kapag natuklasan mong sa gitna ng paghihintay sa dilim, may kasama ka palang nakatitig sa'yo at hindi na siya kailanman bababa. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Sarana na isang Grab driver sa Manila. At bandang alauna na yon at pagod na siya. Pero pinili niyang tanggapin ang huling booking ng gabi dahil mataas ang surge. Isang pasaherong babaeng papuntang Caloocan na naghihintay sa ilalim ng madilim na overpass sa Mandaluyong. Pagdating niya, may isang babae lang na nakatayo doon. Suot nito ang itim na damit na formal at tila kagagaling ng salamay. Salamat kuya, tagal ko pong nag-aantay. Alam kong malayo pero sana mapabilis po natin. Sige po ma'am, diretso lang tayo pero baka may mga checkpoint pa sa daan eh. Tahimik ang biyahe at tanging mahinang tugtog sa radyo at ang tunog ng wiper ang maririnig. Sinubukan ni Rena na makipag-usap pero tila abala si Miss Andrea sa telepono. Maya-maya ay napansin niyang hindi naman talaga ito nagtatype. Nakatingin lang ito sa sariling hita, nakatungo at walang imik. Sa isip ni Rena na baka pagod lang o baka natutulog. Pagkaraan ng ilang minuto, napansin ni Rena na parang may kakaiba. Ang babaeng nakayuko sa likod ay tila natutulog. Pero sa rearview mirror, ang refleksyon nito ay nakadilat at titig na titig sa kanya. Malamig ang pawis na dumaloy sa sentido ni Renan habang unti-unting bumabagal ang kanyang paghinga. Bandang 2:00, biglang bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Naramdaman ni Renan ang matinding lamig. Parang may mabigat sa hangin. Tinignan niya ang app at malapit na ito sa sementeryo ng La Loma. Pero ang drop-off ni Miss Andrea ay nasa kabilang dulo pa ng Caloocan. Miss, saan po ba talaga ang drop-off nyo? Medyo nalilis na po tayo sa ruta. Dahang-dahang umangat ang mukha ni Miss Andrea mula sa taxi. Walang emosyon. Ang mga mata ay malamig at ang mga labi ay gumagalaw. Pero ang boses na narinig ni Renan ay nanggaling sa stereo ng kotse. Malabo at basag. Parang galing sa lumang tape recorder. Kuya, hindi na po ako bababa. Hindi ko na po kailangan ng PIN. Kailangan ko na lang po ng sasakyan na maghahatid sa akin. Kasi hindi na ako makakauwi. Nagulat si Renan. Bigla niya itong nilingon. Ang mukha ni Miss Andrea ay nakangiti ng malapad. Sa sobrang kaba ni Renan, sinagad niya ang silinyador. Pinaandar niya ang sasakyan ng mabilis na halos mabangga niya ng ilang poste sa gilid ng kalsada. Sa rearview mirror, nakikita niyang dumidikit ang mukha ni Miss Andrea sa bintana sa likuran. Nakangiti pa rin. Nang makarating siya sa maliwanag na kalsada, bigla siyang huminto at sumigaw. Bumaba ka na! Babayaran ko na lang yung pamasahe mo, bumaba ka lang! Pero tahimik na. Walang tao sa likod at walang Miss Andrea. Ngunit sa sahig ng backseat may naiwan isang maliit na white lilies. Ang bulaklak ng mga patay. At nang tignan ni Rena ng app, ang booking ay nakakancel na. Ngunit sa ilalim ng pangalan ni Miss Andrea, may nakasulat na in transit. Kinabukasan nabalitaan niya sa radyo ang tungkol sa isang babaeng pinangalan ng Andrea na nasagasaan at namatay sa ilalim ng overpass ng Mandaluyong. Mga isang oras bago siya sumakay. At ang kaluluwa ni Andrea ay umalis sa ilalim ng overpass nang sunduin siya ni Renan. At mula noon,
sumasama na siya sa bawat biyahe ni Renan.